Marshall Peak, Kabanata 5809. Ang ikot ng paglunok at pagsuka. Bago ang pagsalakay ng Black Ink Clan, ang 3,000 mundo ay umunlad at bawat isa sa Great Territory ay may sariling estilo. Ang Great Territory ay konektado sa isa't isa ng Territory Gates, na bumubuo ng isang napakakomplikado ngunit konektadong Great World. Ang human race ay nanirahan sa gayong Great World sa loob ng hindi mabilang na mga taon, sa kalaunan ay naging pinuno ng mga langit na ito. Gayunpaman, sa labas ng Great World na ito, mayroon ding Black Ink Battlefield, na orihinal na frontline battlefield para sa iba't ibang magagandang pas ng human race upang labanan ang Black Ink Clan. Ang Black Ink Battlefield ay malawak at walang hangganan. Ang pinakamalalim na rehiyon na narating ng human race ay ang lokasyon ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Maaaring tumakbo siyang kay ng mas malayo. Nang siya ay habulin ng Black Ink Clan's Royal Lord, siya ay tumakas sa kailaliman ng kawalan, sa kalaunan ay nagtago sa isang celestial phenomenon sea. Ano ang nasa likod ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction? Ano pa ang nasa likod ng celestial phenomenon sea? Nasaan ang katapusan ng mundo? Naisip na ni Yang Kai ang mga tanong na ito noon, ngunit walang sagot sa mga ito. Hanggang ngayon, pinahintulutan siya ng kanyang mga aksyon na makita ang tunay na katawan ng Universe Furnace, na nagpapahintulot sa kanya na mahanap ang sagot sa kanyang tanong. Ang katapusan ng mundo ay pangunahing kaguluhan. Masasabi rin na walang katapusan ang mundo, dahil ang kaguluhan mismo ay magulo at magulo. Kung ang 3,000 mundo at ang Black Ink Battlefield ay sinasabing iisang nilalang, sa labas ng buong nilalang na ito, dapat itong balot ng walang katapusang primal chaos. Ang malaking pagsabog ng Universe Furnace ay nagdulot ng kaguluhang ito na maging bahagi ng mundo, na nagpalawak sa orihinal na sukat ng mundo at nagpapataas ng lawak nito. Nang mapagtanto ito, hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Hindi nakakagulat na walang nakahanap sa core ng Universe Furnace sa loob ng napakaraming taon. Ang bagay na ito ay talagang umiral, ngunit ito ay nasa katapusan ng mundo. Sinong mag-aakala na pupunta siya dito para hanapin ito? Paano kung nahanap niya ito? Napag-isipan noon ni Yang Kai kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon na pinuhin ang Universe Furnace kung mahahanap niya ang totoong anyo nito, ngunit mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang ideyang ito ay ganap na imposible. Maaaring kontrolin ng human race. Ito ang pinagmulan ng mundo, ang pinagmulan ng lahat. Kung ikukumpara sa pagpino ng ganoong bagay, mas praktikal na patayin si Mo. Habang tumatakbo ang mga iniisip ni Yang Kai, biglang nagbago muli ang Universe Furnace sa kalangitan. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa hurno at sa isang iglap, lahat ng kaguluhan sa paligid na walang laman ay nilamon nito. Ang napakalaking at marilag na Universe Furnace ay tila naging isang napakalalim na hukay habang ang pangunahing kaguluhan ay patuloy na dumadaloy dito at nawala. Sa kabilang banda, anuman ang naibuga kanina, ito man ay ang embryonic form ng Universe World, ang iba't ibang celestial phenomenon, o kahit na ang Invisible Myriad Great Tao Force, ito ay ganap na hindi naapektuhan. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng paglunok ay naging mas matindi, at ang bibig ng Universe Furnace ay tila bumubuo ng isang higanteng puyo ng tubig na lumunok ng napakalaking kaguluhan. Habang pinapanood ang eksenang ito mula sa malayo, gumaan ang pakiramdam ni Yang Kai, hindi masyadong nagulat. Noong siya ay nasa mundo ng Universe Furnace, natuklasan ni Yang Kai na kung ito man ay ang Endless River na dumadaloy sa buong Universe Furnace World o ang siyam na Great Tao Evolution ng Universe Furnace, lahat ng ito ay naglalaman ng mga misteryo ng Primal Chaos at ang Myriad Great Tao. Nang pumasok sila sa Universe Furnace, ang mundong iyon ay napuno din ng isang mayamang Primal Chaos, at sa ganoong klase ng kapaligiran ay ipinanganak ang lahat ng uri ng kakaibang katangian, maging ang Chaos Spirit Race. Sa loob ng Universe Furnace, saan nagmula ang kaguluhan? Dito galing yan. Ang Universe Furnace ay matatagpuan sa dulo ng mundo, lumulunok ng kaguluhan at pinupuno ang sarili nito. Kapag naabot nito ang limitasyon nito, magbabago ito sa kapangyarihan ng Myriad Great Tao. Kapag ang kaguluhan na nilamon ng Universe Furnace ay umabot sa limitasyon nito, ito ay lilito. Kapag ang Primal Chaos sa loob ng Universe Furnace ay ganap na nagbago sa Myriad Great Tao Force o iba pa, ang Universe Furnace ay magsasara at lahat ng nasa loob ay ibubuga, na nagiging sanhi ng paglawak ng mundo. Ito ay isang cycle ng reincarnation, isang cycle ng buhay. Masasabing hindi alintana kung ang mundo ang na-explore ng human race o hindi, lahat ng mga ito ay nilikha ng Universe Furnace ng paulit-ulit. Ang prosesong ito ay nagaganap sa loob ng hindi mabilang na mga taon, at marahil ay magpapatuloy ito hanggang sa ganap na nawasak ang Primal Chaos at nagkaroon ng katapusan sa mundo.
Ang ganitong eksena ay parang eksena mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, Randy at kahanga-hanga. Kung ikukumpara dito, medyo kulang ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Sinundan ni Yang Kai ang Universe Furnace at tinitigan ito, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang panahon, bigla siyang tumigil. Hindi na kailangang sumunod pa. Matapos masaksihan ang buong proseso ng pagpapalawak ng Universe Furnace sa mundo, nalaman ni Yang Kai ang pinagmulan ng kapanganakan ng mundong ito at nasaksihan niya ang pag-ikot ng paglunok at pagbuga ng Universe Furnace. Masasabing marami sa mga pagdududa ni Yang Kai ang nasagot. Gayunpaman, kahit paano tumingin ang isang tao sa gayong pagpipinta, nakakagulat pa rin ito. Ang kanyang orihinal na intensyon ay hanapin ang katawan ng Universe Furnace at subukang pinuhin ang World Treasure na ito upang makita kung magagamit niya ito para sa kanyang sarili. Talagang natagpuan na ni Yang Kai ang tunay na katawan ng Universe Furnace, ngunit wala na siyang iniisip tungkol dito, dahil pagkatapos na masaksihan ang lahat, ang gayong mga kaisipan ay masyadong hindi makatotohanan. Boss, paano tayo babalik? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, biglang nagtanong si Thunder Shadow ng isang mahalagang tanong. Si Yang Kai ay ipinadala ng Universe Furnace kasama ang tributary. Ngayong nilalamon na ng Universe Furnace ang Primal Chaos, halatang nagsara na ito. Sa madaling salita, nakaalis na ang mga master ng human race at Black Ink Clan sa loob ng Universe Furnace, kaya paano siya makakabalik? Kahit na siya ay sumugod sa Universe Furnace ngayon, ito ay walang kabuluhan. Not to mention kung makapasok siya o hindi, kahit pumasok siya, malaki ang posibilidad na makulong siya sa loob at hindi na makatakas. Maghihintay na lamang siya sa susunod na pagbukas ng Universe Furnace. Kung kailan magbubukas muli ang Universe Furnace, sino ang nakakaalam? Marahil 10,000 taon, marahil 10,000 taon, walang makapagsasabi ng tiyak. Nang marinig ang tanong ni Thunder Shadow, hindi sumagot si Yang Kai, sa halip ay tahimik na hinihimok ang kanyang lakas na subukang kumonekta sa World Tree. Dahil nasa labas ng 3,000 mundo at maging ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kailangan lang ni Yang Kai na kumonekta sa World Tree at tumanggap ng patnubay nito para makapasok sa Great Cosmological Realm. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay walang tugon. Bagamat inaasahan na niya ito, pagkatapos kumpirmahin ito, medyo nabigo pa rin si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit siya nakakonekta sa World Tree ay dahil pinino at nailigtas niya ang libu-libong Universe Worlds noon. Ang bawat isa sa mga Universe World na ito ay may katumbas na World Fruit sa katawan ng matandang puno, na nagpapahintulot sa kanya na bumuo ng isang malapit na koneksyon dito. Kaya kapag kailangan niya ito, magagamit niya ang kapangyarihan ng World Tree para makapasok sa Great Cosmological Realm. Maaaring sabihin na ang World Tree mismo ay konektado sa lokasyon ng lahat ng Universe Worlds. Noon, iniwan ni Yang Kai ang isang Universe World sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction para madali niyang maimbestigahan ang sitwasyon sa loob. Gayunpaman, ang lugar na ito ay katapusan na ng mundo, at ang koneksyon sa World Tree ay hindi makakarating sa ganoong kalalim na lokasyon, kaya natural na imposibleng kumonekta. Kung pupunta tayo sa kabilang direksyon, hahanapin natin ang daan pabalik. Napabuntong hininga si Yang Kai. Marahil ay magtatagal siya para makabalik sa 3,000 mundo, ngunit ito lang ang tanging paraan. Bagamat ang aksyon sa pagkakataong ito ay medyo mali ang kalkulasyon at hindi nagbunga ng maraming resulta, ang masaksihan ang paglunok ng Universe Furnace at pinuhin ang pangunahing kaguluhan at buksan ang mundo ay hindi isang pag-aaksaya ng oras. Maaaring hindi nito mapahusay ang kanyang lakas, ngunit magkakaroon ito ng malalim na epekto sa kanyang landas sa hinaharap. Matapos ang huling malalim na pagtingin sa mabilis na umaalis na Universe Furnace, tumalikod si Yang Kai at umalis. Sa isip niya, napabuntong hininga si Fang Tianxi. Napakadali talaga para kay Mo Na Ye. Natigilan sandali si Thunder Shadow bago mabilis na tumugon. Tama, ang hirap talaga ng buhay ng lalaking ito. Sa orihinal, kung walang nangyaring hindi inaasahan, kapag nagsara ang Universe Furnace, tiyak nalilito sina Yang Kai at Mo Na Ye sa parehong lugar. Sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, ang matinding nasugatan na si Mo Na Ye, na hindi na nakabawi, ay tiyak na hindi niya kalaban. Malaki ang posibilidad na mapatay niya siya sa lugar at maalis din ang isang malakas na kaaway ng human race. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Yang Kai ay nagbigay kay Mo Na Ye ng pagkakataong mabuhay. Sa sandaling ito, ang Universe Furnace ay sarado na, at si Mo Na Ye ay malamang na nakatakas sa no-return pass. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano katagal bago siya makabalik, ngunit sa oras na bumalik siya, gumaling na ang mga sugat ni Mo Na Ye, kaya hindi ito madaling patayin. Gayunpaman,
ang pag-iisip tungkol dito ngayon ay walang silbi. Hanggat malakas siya, palaging may pagkakataon na mapatay niya si Monaye. Habang nagmamadali siya, tumingin si Yang Kai sa malayo at pinakalma ang kanyang isip. Nang lumitaw ang Universe Furnace, sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, kaya dapat ay puspusan na ito ngayon. Gayunpaman, sa Universe Furnace, ang human race ay gumawa ng 4 na 9th grade masters. Bilang karagdagan sa kanya, naroon din sina Xiang Shan, Yang Zhou, at Ouyang Lai. Dapat ay bumalik si Yang Zhou sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kaya hindi siya umasa sa kanya sa ngayon. Si Xiang Shan at Ouyang Lai, sa kabilang banda, ay maaaring mag-utos sa isang hukbo upang patayin ang mga kaaway. Bilang karagdagan kina Luo Tinghe at Wei Junyang, nakakasulong pa lang sa 9th grade, ang human race ay mayroon na ngayong 4 na 9th grade masters. Hanggat hindi sila kumilos ng padalos-dalos, hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa Black Ink Clan. Ang bahagyang nag-aalala sa kanya ay si Xiao Xiao at ang panig ni Wu Qing. Ang dalawang 9th grade na ito ay pinipigilan ang Black Ink Giant Spirit God sa Wind Mist Territory, kaya kapag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, tiyak na hindi tatayo at manunood ang Black Ink Giant Spirit God, kaya malaki ang posibilidad na kumilos ito. Kung ipipilit nitong tumakas, walang magagawa ang dalawang master ng 9th grade human race. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay nag-iwan ng trump card para sa Old Ancestor Xiao Zhao sa nakaraan, kaya kahit na ang Black Ink Giant Spirital God ay nakatakas, ang human race ay mapipigilan pa rin ito. Sana sa pagbabalik niya, hindi na masyadong masama ang sitwasyon. Sa pag-iisip, inutusan ni Yang Kai si Fang Tianxi. Second brother, ikaw na ang bahala. Tumanggo si Fang Tianxi, kinuha ang kontrol sa kanyang katawan, at pinaandar ang kanyang space principle bago lumipad. Kung may iba pang gumala hanggang sa dulo ng mundo, kahit na ito ay isang 9th grade heaven opening realm, matagal pa silang nahanap ng daan pabalik. Gayunpaman, si Yang Kai ay bihasa sa space principle, kaya kahit na nasa dulo na siya ng mundo, makakabalik pa rin siya pagkatapos ng ilang oras. Mayroon pa siyang Fang Tianxi na tutulong sa kanya. Sa sandaling ito, nakontrol ni Fang Tianxi ang isang bahagi ng kanyang katawan habang si Yang Kai ay ganap na nakatutok sa pagtunaw ng mga natamo niya mula sa Universe Furnace. Martial Pick, Kabanata 5810. Ang kabisera ng Black Ink Clan. Sa araw na nagsara ang Universe Furnace, ang mga master ng human race at ang Black Ink Clan ay bumalik sa 12 o higit pang Great Territory battlefields. Matagal nang nakahanda ang human race na humarap ng matinding suntok sa Black Ink Clan. Ang dalawang teritoryo na nasakop na, ang Asher Sun Territory at Wolf Fang Territory, halos lahat ng nagbabalik na Black Ink Clan ay muntik ng mapatay at masugatan. Bukod sa ilang pseudo-royal lords na nakatakas sa kanilang buhay, walang nakaligtas. Sa pagbabalik ni Ouyang Lai at Xiang Shan sa Mysterious Nether Territory at Blood Flame Territory, pareho silang nakalusot sa 9th grade at nahuli ang Black Ink Clan na hindi nakabantay. Ang dalawang master ng 9th grade ay nakapatay ng napakaraming master ng Black Ink Clan. Pagkatapos, ang dalawang hukbo, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang 9th grade, ay tinipon ang mga puwersa ng buong Great Territory at hinati sila sa ilang grupo upang salakayin ang kampo ng Black Ink Clan. Ang dalawang panig ay nakibahagi sa isang matinding labanan, ang kanilang dugo at laman ay nililinis ang walang katapusang kawalan. Bagamat ang panig ng Black Ink Clan ay may ilang pseudo-royal lords, hindi pa rin sapat ang kanilang bilang para harapin ang dalawang bagong na-promote na 9th grade na ito. Sa loob ng ilang panahon, ang puwersa ng human race mula sa Mysterious Nether Territory at Blood Flame Territory, ang human race ay parang araw sa kalangitan, at ang dakilang hukbo ng Black Ink Clan ay bumagsak, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga masters na bumagsak. Sa oras na iyon, ang dalawang dakilang hukbo, ang Asher Sun Army at Wolf Fang Army, ay natapos na ang kanilang paghahanda at ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Luo Tinghe at Wei Junyang, na nagde-deploy ng kanilang mga puwersa sa kalapit na Great Territory Battlefield. Sa Great Territory Battlefield, iba-iba ang lahat ng labanan. Ang human race ng ilang Great Territory ay nasa isang dahado, ang ilan ay may kalamangan, at ang ilan ay karaniwang pantay na naitugma. Gayunpaman, anuman ang sitwasyon, nang magkaroon ng bagong puwersa ang human race, ang tanging naghihintay para sa Black Ink Clan ay ang pagkatalo. Ang hukbo ng human race na pinamumunuan ng 9th grade ay hindi magagapi. Sa loob lamang ng 3 taon, 2 pang Great Territory battlefields ang naayos na. Sa oras na ito, ang labanan na pinamunuan ni Ouyang Lai at Xiang Shan sa Mysterious Nether Territory at Blood Flame Territory ay natapos na,
at sa Black Ink Clan na walang anumang Royal Lord na labanan, mahirap labanan ang pag-atake ng hukbo ng human race. Sa 12 o higit pang Great Territory battlefields, 6 na ang na-reclaim, at kumalat ang balita tungkol dito mula sa head office division sa bawat sulok ng panig ng human race. Nang magsimula ang dakilang digmaan, napuno rin ng mga tao ang Human Race Military Recruitment Division ng Star Boundary. Sa katunayan, mula nang itatag ang Military Recruitment Division na ito, patuloy na dumaloy ang mga cultivator ng human race na tumanggap ng recruitment. Gayunpaman, ang sitwasyon noon ay hindi malinaw, at ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay hindi pa ganap na sumiklab, kaya ang Military Recruitment Division ay nagkaroon ng maraming paghihigpit sa bilang ng mga bagong recruit na maaari nilang i-recruit. Ngunit ngayon, ganap na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi na nag-aalala sa lahat. Ang resulta ng digmaang ito sa kalaunan ay ang pagkawasak ng isa sa mga lahi, at sa sandaling mabawi nila ang higit pa sa kanilang nawalang teritoryo, ang battlefront ay palalawigan, na lubhang mababawasan ang mga kinakailangan ng Military Recruitment Division para sa mga bagong recruit. Ang isang malaking bilang ng mga bagong dating ay dumaan sa lugar na ito at ipinadala upang punan ang mga pagkalugi. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pagsasama-sama, ang human race ay tunay na nagsilang ng maraming master, lalo na ang Star Boundary at Myriad Monster World. Dahil sa kapangyarihan ng World Tree, maraming mahuhusay na individual ang ipinanganak. Ang mga bagong na-promote na master ng 5th grade at 6th grade ay maaaring hindi gaanong magamit sa larangan ng digmaan, ngunit kung 10,000 sa kanila ay magsasama-sama at bumuo ng isang hukbo, ang kapangyarihan na kanilang maipapakita ay hindi maiisip. Sa loob ng punong tanggapan, patuloy ding inililipat ni Mijinglan ang iba't ibang mapagkukunan sa iba't ibang larangan ng digmaan upang matiyak ang logistic ng hukbo. Sa kabutihang palad, maraming mga samsam ng digmaan sa panahon ng muling pag-agaw ng Great Territory na ito. Sa ngayon, bagamat medyo kulang ang mga mapagkukunan ng human race, hindi ito umabot sa punto na sila ay nababanat ng manipis. Matapos mabawi ang 6 na Great Territory battlefields, ang 6 na hukbo ay naghiwalay at lumapit sa natitirang mga battlefield, tinipon ang orihinal na hukbo ng human race mula sa Great Territory battlefields na ito upang tumulong na labanan ang Black Ink Clan. Naging mas matindi ang labanan. Ang pagsulong ng hukbo ng human race ay naging mahirap para sa Black Ink Clan na lumaban, ngunit sa lalong madaling panahon ang Black Ink Clan ay nakahanap ng paraan upang harapin ang sitwasyon. Sa ngayon, ang bentahe ng human race ay higit sa lahat dahil sa pagkakaroon ng ilang pinuno ng 9th grade, na nagpapahirap sa Black Ink Clan na makipagkompetensya sa kanila. Bagamat mayroong ilang territory lords sa Black Ink Clan na may potensyal na maging isang royal lord, kailangan nila ng panahon para manirahan at hindi na sila maasahan sa ngayon. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay may pseudo-royal lord. Bukod dito, hindi nagtagal ang paggawa ng pseudo-royal lord, kailangan lang ng malaking bilang ng innate territory lords at high-grade Black Ink nest. Noon, nang lumitaw ang Universe Furnace, upang sirain ang mga pagkakataon ng human race, tiniis ni Mo Yu mula sa Black Ink Clan ang sakit at inutusan ang lahat ng buo na innate territory lords na magtipon sa No Return Pass, lahat ng sila para lumikha ng 12-12 pseudo-royal lords. Sa oras na iyon, ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkawala. Masasabing halos lahat ng innate territory lords na lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction sa mga unang yugto ng Great War ay nabura na. Gayunpaman, sulit ang pagkilos na ito. Ang pagsilang ng 12-12 ng pseudo-royal lords ay talagang nagdulot ng maraming problema at banta sa human race. Gayunpaman, wala pang 20 sa 12-12 ng pseudo-royal lords na ito ang natitira. Sa pamamagitan lamang ng mga pseudo-royal lord na ito, mahirap para sa kanila na makipaglaban sa human race. Ang Black Ink Clan ay nangangailangan ng higit pang pseudo-royal lords. Sa kabutihang palad, ang Black Ink Clan ay may ganoong kapital. Ilang taon na ang nakalilipas, lumitaw ang isang depekto sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction at halos 2,000 innate territory lords ang nakatakas mula rito. Ang mga innate territory lord na ito na nakatakas ay pawang nasugatan ng husto at walang magawa sa loob ng ilang panahon. Matapos malaman ni Yang Kai ang bagay na ito, tinugis at pinatay niya ang marami sa mga innate territory lord na ito. Gamit ang matinding pinsalang mga innate territory lords bilang pain, nag-set up sila ng bitag para harapin si Yang Kai, ngunit sa huli, nabigo sila at marami sa mga innate territory lord na ito ang bumagsak. Gayunpaman, marami pa ring innate territory lords na nabubuhay pa at nagpapagaling sa mga taong ito. Ang Black Ink Clan ay hindi nagkulang ng mga supply.
Sa napakalaking supply ng mga mapagkukunan, pagkatapos ng ilang dekada ng pahinga at pagpapagaling, karamihan sa mga innate territory lords na ito ay gumaling na mula sa kanilang mga pinsala. Ang 6 na Great Territory Battlefields ay nalubag at si Moyu ay galit na galit, muling naglabas ng plano na lumikha ng isang pseudo-royal lord. Sa araw na ito, sa loob ng No-Return Pass, sunod-sunod na innate territory lord ang pumasok sa Black Ink Nest sa ilalim ng utos ni Moyu, bawat isa sa kanilang makapangyarihang aura ay nalipol. Gayunpaman, hindi kamatayan ang huling resulta, ang presyo ng buhay ay isang sandali ng muling pagsilang. Isa-isa, bumagsak ang high-grade Black Ink Nest sa ilalim ng marahas na kaguluhan ng sunod-sunod na lumabas ang isang makapangyarihang pseudo-royal lord mula sa gumuhong Black Ink Nest. Sa araw na ito, sa panig ng Black Ink Clan, 50 pseudo-royal lords ang isinilang. Nang walang anumang pagkaantala, ang 50 bagong silang na pseudo-royal lord na ito ay agad na umalis sa ilalim ng utos ni Moyu at pumunta upang palakasin ang iba't ibang Great Territory Battlefields. Sa pagdaragdag ng 50 pseudo-royal lords, agad na naramdaman ng human race ang pressure. Ang momentum ng mabangis na pagsulong ng hukbo ng human race ay talagang natigil. Sa orihinal, 3 taon lang ang itinagal para mabawi ang 4 na malalaking territory, ngunit karamihan sa human race ay naniniwala na ang paparating na digmaan ay magiging kasing kinis ng hangin ng taglagas na tinatangay ang mga nahulog na dahon. Sa bawat oras na ang 9th grade ay lumaban, magkakaroon ng hindi bababa sa 3 pseudo-royal lords na kalaban. Para sa 9th grade master, mahirap gumawa ng anuman sa ganitong uri ng sitwasyon. Pagkatapos ng ilang taon ng digmaan, hindi mabilang na mga master mula sa magkabilang panig ang nawalan ng buhay sa kailaliman ng digmaang ito, at hindi alam kung gaano katagal ang digmaang ito. Pagkalipas ng ilang taon, ang panig ng human race ay tumigil sa pag-atake at sa halip ay ipinadala ang kanilang mga master upang humanap ng pagkakataon na patayin ang mga master ng Black Ink Clan. Sa kabilang banda, mayroong ilang mga resulta. Ilang pseudo-royal lords ang sunod-sunod na naakit, at ang 9th grade na nagtatago sa malapit ay lumitaw at pinatay sila sa isang iglap. Matapos magdusa ng ilang pagkatalo, ang pseudo-royal lords ay naging mas maingat at hindi na nang ahas na kumilos ng mag-isa, baka samantalahin sila ng human race. Ang pagkapatas ay hindi naputol at nagpapatuloy pa rin. Ang mga laban sa lahat ng laki ay sumiklab paminsan-minsan, at sa pangkalahatan, walang sino man ang nakakuha ng malaking kalamangan. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang dekada. Sa nakalipas na ilang dekada, pagkatapos na bawiin ng human race ang 6 na Great Territory Battlefields, walang sino man ang nakagawa ng anumang pag-unlad. Ang lahat ay nagpipigil ng kanilang lakas, ngunit ngayon ay wala na silang mapupuntahan. Maraming tao ang nakaalam na kung ano ang problema. Bagamat ang human race ay may ilang master ng 9th grade, kulang sila ng paraan para mabilis na pumatay ng pseudo-royal lord. Masasabi rin na kulang sila ng master na makakalusot sa hanay ng 10,000 tropa at magdulot ng takot sa puso ng Black Ink Clan. Ang mga 9th grade master ng human race ay sapat na makapangyarihan upang pumatay ng isang pseudo-royal lord, ngunit ang pseudo-royal lords ay hindi kailanman kumilos ng mag-isa, at ang 9th grade masters ay walang anumang mahusay na paraan upang harapin sila. Kung may master na mabilis na makakapatay ng ilang pseudo-royal lords sa isang malaking labanan, tiyak na matatalo niya ang puwersa ng Black Ink Clan. Maaaring mas mataas ang lakas ni Xiang Shan kaysa sa iba, ngunit imposible para sa kanya na magawa ang ganoong gawain. May isang tao lamang na maaaring gumawa ng ganoong bagay. Ang master ng Star Boundary, ang army commander sa pangalan ng Mysterious Nether Army, ang pinakamagaling sa paglikha ng mga himala, ang walang talo na si Yang Kai. Noong 7th grade pa siya, nakapatay na siya ng mga territory lord tulad ng paghiwa ng melon at paghiwa ng gulay. Noong siya ay 8th grade, nakapatay na siya ng mga territory lord tulad ng pagkatay ng manok at aso. Kung ang mga innate territory lord na iyon ang tinarget niya, hindi sila makakatakas sa kamatayan. Ngayong isa na siyang 9th grade, ang pakikitungo sa ilang pseudo-royal lord ay hindi isang malaking bagay. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan si Yang Kai ngayon. Alam ng human race na si Yang Kai ay pumasok sa Universe Furnace mula sa pasukan sa labas ng Black Ink Battlefield. Sa madaling salita, nang magsara ang Universe Furnace, dapat ay lumitaw siya sa labas ng Black Ink Battlefield. Ganun pa man, dapat siyang bumalik kaagad. Sa simula, walang masyadong nakapansin sa kanya. Kung tutusin, magtatagal bago magmadaling bumalik mula sa Black Ink Battlefield, ngunit ngayon, pagkatapos ng ilang dosenang taon, wala pa ring bakas sa kanya. Ito ay isang problema. May nangyari ba kay Yang Kai? Kung hindi, paano siya nawala pagkatapos ng maraming taon?
Kung siya ay babalik mula sa Universe Furnace, ang Black Ink Clan ay naghahanda na sana at nag-set up ng isang ambush sa projection space, marahil ay nahuli siya sa kawalan. Gayunpaman, walang alam ang Black Ink Clan tungkol sa impormasyong ito, kaya paano sila nakapag-set up ng maagang pananambang. Bukod dito, sa kanyang kasalukuyang lakas sa 9th grade Heaven Opening Realm, kahit na nag-set up ang Black Ink Clan ng isang ambush, malaki ang posibilidad na hindi nila siya mapatay. Higit pa rito, ang human race ay nakatitiyak na si Yang Kai ay hindi tinambangan. At least, hindi pa siya namatay sa kamay ng Black Ink Clan. Sa nakalipas na libu-libong taon, ang pangalan ni Yang Kai ay naging simbolo ng pananampalataya sa human race, ngunit sa Black Ink Clan, ito ay kasing kahulugan ng kalamidad, isang pag-iral na labis nilang kinasusuklaman. Kung talagang namatay si Yang Kai sa kamay ng Black Ink Clan, imposible para sa Black Ink Clan na ilihim ito, kaya siguradong guguluhin nila ito at isapubliko ito para atakehin ang moral ng human race hukbo. Marshall Pick, Kabanata 5811. Mag-usap. Dahil walang balita tungkol kay Yang Kai mula sa Black Ink Clan, nangangahulugan ito na hindi maaaring mamatay si Yang Kai sa kamay ng Black Ink Clan. Gayunpaman, kung si Yang Kai ay patay o buhay, kung siya ay buhay, kung saan siya naroroon, ay isang bagay na agad na kailangang malaman ng mga upper echelon ng human race. Si Mi Jinglan ng maraming human race masters na bumalik mula sa Universe Furnace upang magtanong tungkol kay Yang Kai. Ayon sa mga ulat, ang huling taong nakakita kay Yang Kai ay si Uyang Lai. Pagkatapos ng mahusay na labanan sa mundo ng Universe Furnace na tumagos sa maraming master ng human race at Black Ink Clan, pinagaling ni Yang Kai ang kanyang mga sugat at umalis. Bago siya umalis, nagkaroon siya ng maikling pakikipag-usap kay Uyang Lai at sinabing gusto niyang hanapin ang natitirang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill habang sinusubukang hanapin ang mga sagot sa kanyang mga pagdududa. Tungkol saan ito? Hindi nagtanong si Uyang Lai, at hindi rin nagkusa si Yang Kai na sabihin sa kanya. Simula noon, hindi na nakita ni Uyang Lai si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng Universe Furnace ay medyo malawak pa rin, kaya normal para sa kanila na hindi magkita. Sa kabilang banda, may ilang master ng 8th grade human race na malabo na naramdaman ang aura ni Yang Kai, ngunit sa oras na iyon, si Yang Kai ay tila hinahabol ng Chaos Spirit King, kaya walang sino man sa kanila ang nangahas na lumapit sa kanya. Lumipad lang si Yang Kai lampas sa kanila at dinala ang Chaos Spirit King kasama niya. Nang walang anumang mahalagang impormasyon, hindi matukoy ni Mi Jinglan ang kinaroroonan ni Yang Kai. Matapos humiwalay kay Uyang Lai, si Yang Kai ay tinugis ng Chaos Spirit King. Sa madaling salita, si Yang Kai ay malamang na naghanap ng problema sa Chaos Spirit King at marahil ay inagaw muli ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill na nawala sa kanya. Kung hindi, ang Chaos Spirit King ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking reaksyon. Sa kasalukuyang lakas at paraan ni Yang Kai, talagang napakadali para sa kanya na makatakas mula sa Chaos Spirit King. Matapos ay activate ang kanyang Space Divine ability ng ilang beses, madali niyang natanggal ang Chaos Spirit King. Sinasadyang hinahabol si Yang Kai, marahil dahil sa takot na ang galit na Chaos Spirit King ay makatagpo ng problema sa iba pang mga masters ng human race at gamitin ang pamamaraang ito para maging abala siya. Gayunpaman, si Yang Kai ay hindi sana napatay ng Chaos Spirit King. Ang impormasyon na mayroon siya ay masyadong maliit, at kahit nasa katalinuhan ni Mi Jinglan, mahirap para sa kanya na tukuyin kung ano ang nangyari kay Yang Kai. Ang alam lang niya ay may nangyari sa kanya, kung hindi ay matagal na siyang nagpakita. Sa araw na ito, pumunta si Mi Jinglan sa Star Boundary nang hindi nag-aalerto sa sinuman at nagpakita sa High Heaven Palace. Nang malaman ni Chief Manager Hua Qingxi ang bagay na ito, nagmadali siyang pumunta sa kanya. Ipinaliwanag ni Mi Jinglan ang kanyang layunin sa pagdating, at natural na pumayag si Hua Qingxi. Pagkatapos gumawa ng ilang mga pag-aayos, nakilala ni Mi Jinglan si Xia Ningqiang, na nananatili sa High Heaven Palace. Lahat ng asawa ni Yang Kai ay kasalukuyang naninirahan sa withdrawing Black Ink Army, sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, sa ilalim ng utos ni Fu Guang, na lumalaban sa paglaban ng Black Ink Clan. Ang tanging pagbubukod ay si Xia Ningqiang, na bihasa sa alchemy. Sa panahon ng Great War, nagkaroon ng malaking pangangailangan para sa logistic, lalo na para sa mga table tasks. Ang mga sundalo ay nangangailangan ng mga table tasks para sa pagtatanim, at kapag sila ay nasugatan, kailangan din nila ng mga table tasks. Dahil dito, ang katayuan ng mga alchemist ay tumaas araw-araw, lalo na ang mga master tulad ni Xia Ningqiang, na halos kailangan upang matiyak ang maayos na pag-unlad ng digmaan. Paano kaya ni Mi Jinglan na ilagay ang gayong tao sa harapan? Karaniwan,
Ang lahat ng alchemist at artifact refiner ay natipon sa ligtas na star boundary. Bawat taon, maraming mapagkukunan ang ipapadala, gagawing mga table task, artifact, at ipapadala sa mga frontline. Si Mi Jinglan at si Yan Ningqiang ay hindi pamilyar sa isa't isa at hindi pa nagkikita noon, ngunit dahil sa alchemy skills ni Yang Kai at si Yan Ningqiang, nagkaroon si Mi Jinglan ng kaunting pangunawa sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya hinanap si Yan Ningqiang ay dahil siya lang ang pinakakilala kay Yang Kai. Sa loob ng guest hall ng High Heaven Palace, hindi naghintay ng matagal si Mi Jinglan bago dumating si Yan Ningqiang. Mahirap makita ang tunay na anyo ng babaeng nakatalukbong ngunit bakas ng pagod ang kanyang mga mata na dapat ay maliwanag at malinaw. Nakaamoy si Mi Jinglan ng napakamayaman na halimuyak na panggamot at napansin niya na kahit na espesyal na inayos ni Yan Ningqiang ang kanyang buhok, medyo magulo pa rin ito. Paanong hindi niya malalaman na ang babaeng ito ay abala sa pill chamber sa buong taon at malamang na hindi nagpapahinga ng maraming taon? Ang mga kababaihan ay palaging binibigyang pansin ang kanilang hitsura. Kung hindi dahil sa wala silang oras at pagsisikap, paanong hindi nila aalagaan ang kanilang mga sarili? Pagbati, Chief Mi. Yumuko si Yan Ningqiang nang may paggalang. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa lalaking ito na namumuno sa Human Races Head Office at namamahala sa pangkalahatang sitwasyon, na nag-uutos sa iba't ibang hukbo ng human race na lumaban sa Black Ink Clan. Tumayo si Mi Jinglan at tinulungan siyang tumayo. Masyadong magalang si Madam Xia. Pagkatapos magpalitan ng kasiyahan, naupo ang magkabilang panig. Iniisip pa rin ni Mi Jinglan kung paano niya ito tatanungin tungkol kay Yang Kai, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naitanong na ni Yan Ningqiang. Pumunta ba si Chief Mi dito para sa asawa ko? Mi Jinglan saglit bago tumango. Talaga. Pagkatapos ay nagtataka niyang tanong. Parang hindi nag-aalala si Madam. Wala siyang nakitang pag-aalala sa mga mata ni Yan Ningqiang. Sa lohikal na pagsasalita, bilang isang babae, si Yan Ningqiang ay hindi dapat manatiling kalmado pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan. Sa ilalim ng belo, ngumiti si Yan Ningqiang. Paano ako hindi mag-aalala? Buti na lang at maayos na ang asawa ko. Nang marinig niya ang sinabi niya, hindi napigilan ni Mi Jinglan na magtanong. Paano ka nakakasigurado? Wala siyang anumang mga pahiwatig dito, kaya paano makumpirma ni Yan Ningqiang na ligtas si Yang Kai? Kung ilang taon na ang nakalilipas, nang si Yang Kai ang namamahala sa artifact na iyon na tinatawag na loyalty list, maaari pa rin nilang matukoy ang sitwasyon ni Yang Kai sa pamamagitan ng buhay ng mga taong nag-iwan ng kanilang mga pangalan dito, ngunit pagkatapos na umalis si Yang Kai sa ang kanyang paglalakbay sa Black Ink battlefield at nagkusa na alisin ang mga paghihigpit na inilagay sa 9 na tao mula sa loyalty list, si Yang Kai ay wala ng anumang relasyon sa buhay o kamatayan sa kanila. Natahimik sandali si Yan Ningqiang bago nagtanong. Pakiramdam. Hindi napigilan ni Mi Jinglan na matawa. Paano niya mahuhusgahan ang isang malaking bagay batay sa kanyang nararamdaman? Masyado lang itong bata. Nagpatuloy si Yan Ningqiang. Nagkakilala itong mistress at husband noong bata pa kami at pareho kami sa High Heaven Pavilion, pareho kaming apprentice, kasama rin namin si Senior Sister Suyan. Ang cultivation aptitude ng asawa ay hindi masyadong maganda sa simula at muntik na siyang knock out sa High Heaven Pavilion. Inaalala ang mga pangyayari sa nakaraan. Ang mga sulok ng mga mata ni Yan Ningqiang ay kumukurap na parang crescent moon, halatang napakasaya. Hindi siya ginambala ni Mi Jinglan at tahimik lang siyang nakinig. Ngayon lang niya napagtanto na ang pagbangon ni Yang Kai sa kapangyarihan ay hindi hihigit sa isang mahirap na pakikibaka ng isang menor de edad na karakter. Mula sa pagiging isang malawak na lingkod ng isang maliit na sekta sa ilang liblib na nayon, siya ay lumaki upang maging isang batong panulok ng human race, maging isang bandila at simbolo ng pananampalataya. Anong uri ng natitirang paghahangad ito? Nangangailangan siya na maglagay ng higit na pagsisikap kaysa sa mga may pambihirang talento. Hindi niya napigil ang magpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Ang mga malalaking alon ay naghuhugas ng buhangin, na nagpapakita ng tunay na kulay ng isang tao. Itinaas ni Yan Ningqiang ang kanyang kamay at sinuklay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Ang asawa ay palaging gumagawa ng magagandang bagay. Kaming magkakapatid ay nasa ilalim ng kanyang pakpak sa loob ng maraming taon at kadalasan ay hindi namin siya matutulungan. Sa katunayan, ang lahat ay medyo nababalisa, kaya nitong mga taon, maging si Sister Raming o Senior Sister Suyan, lahat sila ay masigasig na naglilinang, umaasa na balang araw, kahit hindi nila matulungan ang mister, hindi sila magiging pabigat. Sa kanya, mataimtim na sinabi ni Mi Jinglan. Masyadong seryoso si Madam Xia.
Si Yoraming at ang iba pa ay kasalukuyang nasa labas ng Primodile Heaven Source Grand Restriction, nakikinig sa utos ni Senior Fu Guang na labanan ang Black Ink Clan doon at tiyaking hindi mawawala ang Grand Restriction. Walang maasahan doon, at nagsikap sila sa loob ng maraming taon. Bagamat walang laban si Madam sa likuran, maaari niyang pinuhin ang mga spirit pills at gawin ang kanyang makakaya para sa hukbo ng human race. Lahat kayo ay mga bayani sa mga kababaihan, kaya sinong nang ahas na magsasabing ikaw ay isang pabigat? Sinong makapagsasabing pabigat ka? Ngumiti si Xian Yingchang at sinabi. Ang pagsalakay ng Black Ink Clan ay may kinalaman sa kaligtasan ng human race, kaya dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya. Kami ay gumagawa ng aming sariling mga bagay, at gayon din ang aking asawa. Dahil maraming taon na ang nakalipas, ang aking asawa ay patuloy na gumagalaw, madalas na walang anumang balita sa loob ng maraming taon. Noon, pumasok siya sa Black Ink battlefield nang walang pag-aalinlangan at nawala sa loob ng 2,000 taon, ngunit huminto siya saglit bago naging matigas ang tono niya. Pero, kaming mga sisters ay hindi binaygo ni husband. Kailangan lang nating maghintay. Nasaan man si husband, kahit anong mangyari, balang araw babalik din siya. Ito ang dahilan kung bakit naramdaman niyang okay na si Yang Kai, dahil maraming tao ang naghihintay sa kanya. At hindi niya binaygo ang mga naghihintay sa kanya. Nanatiling tahimik si Mi Jinglan. Maya-maya, tumayo si Xian Yingchang at umalis. Si Mi Jinglan sa High Heaven Palace kasama si Hua Qingxi at lumipad palabas ng Star Boundary. Sa kawalan, biglang huminto si Mi Jinglan at lumingon. Bagamat nagpunta siya rito para humingi ng ilang kasagutan, sa totoo lang, wala siyang nakuhang anuman. Walang alinlangan na hindi alam ni Xian Yingchang ang buhay o kamatayan ni Yang Kai, mayroon lamang siyang ganap na tiwala sa kanya. Naniniwala siya na si Yang Kai ay babalik ng ligtas balang araw, tulad ng kung paano niya biglang pinatay ang kanyang daan pabalik mula sa kailaliman ng Black Ink battlefield at nasugpo ang labanan sa mysterious Nether Territory. Masasabing bulag ang paniniwala ng Madam Xia na ito sa lalaking ito, pero wala namang masama doon. Gayunpaman, bilang pinuno ng mga puwersa ng human race, hindi kayang magkaroon ng anumang maling akala si Mi Jinglan. Kailangan niyang maging handa sa pinakamasama. Kung may nangyari talaga kay Yang Kai, paano kung namatay siya sa isang lugar na hindi alam? Hindi kayang tiisin ng digmaan ang anumang hindi makatutuhan ng mga pantasya. Ang human race ay hindi binubuo ng iisang tao, ngunit lahat sila. Sa paglipas ng mga taon, higit pa sa sapat ang ginawa ni Yang Kai para sa human race. Ito ay dahil sa kanyang mga aksyon na ang human race ay patuloy na nabuo sa loob ng libu-libong taon at nadagdagan ang kasalukuyang lakas nito. Kung hindi man ito kayang talunin ang Black Ink Clan, ito ay senyales ng kakulangan ng pagsisikap ng human race. Bilang mga paboritong bata sa panahong ito, natural na kailangan nilang pasanin ang responsibilidad. Kung hindi sila makaligtas sa sakuna na ito, sila ay nakatakdang iwanan sa panahong ito. Sa huli, ang panahong ito ay kabilang pa rin sa human race. Sa kawalan, isang figure ang mabilis na lumipad sa himpapawid, na napapalibutan ng isang mapanglo na universe world, pati na rin ang isang malawak na kalangitan na puno ng hindi kilalang mga panganib. Dumagundong ang boses ni Thunder Shadow. Second brother, naliligaw ka ba? Malungkot na sabi ni Fang Tianxi. Sabi ni boss pumunta sa kabaligtaran ng direksyon, kaya ganyan ako magbiyahe. Ito na ang katapusan ng mundo, kaya medyo malayo ito sa 3,000 mundo. Huwag maiinip. Bakit hindi ako ang bahala? Iminungkahi ni Thunder Shadow, higit sa lahat dahil matagal na siyang nagtitimpi at gustong lumabas at magpahinga. Hindi mo nauunawaan ang Tao of Space, kaya ang pagkakaroon mo ng pamamahala ay magpapabagal lamang sa mga bagay-bagay. Mabuti, maaari mong ipagpatuloy. Marshall Pick, Kabanata 5812. Lumabas si Mona Ye sa impwesto. Ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay biglang naging mas matindi. Sa gitna ng mga larangan ng digmaan, sunod-sunod na sumiklab ang malalaki at maliliit na labanan, na kadalasang tumatagal ng ilang buwan bago huminto. Sa ganoong mataas na intensidad na labanan, kung ito ay ang human race o ang Black Ink Clan, parehong dumanas ng malaking pagkatalo, lalo na ang Black Ink Clan. Bagamat ang kanilang bilang ay higit na mas malaki kaysa sa human race, ito ay tiyak na dahil sa kanilang bilang na pagkatapos ng bawat mahusay na labanan, ang bilang ng mga nasawi ay nakakagulat. Gayunpaman, ang mga nakatataas na echelon ng Black Ink Clan ay hindi kailanman makadarama ng pagkabalisa tungkol dito. Ang Black Ink Clan ay iba sa human race. Ang human race ay nangangailangan ng maraming oras at mapagkukunan upang linangin ang isang heaven opening realm,
ngunit ang Black Ink Clan ay pinalaki mula sa Black Ink Nest, kaya hanggat mayroon silang sapat na mapagkukunan, ang puwersa ng Black Ink Clan ay walang katapusan. Sa ibaba ng high-grade Black Ink Clan, halos lahat sila ay mga cannon fodder. Sa isang mahusay na labanan, sila ang madalas na unang ipinadala upang maubos ang lakas ng human race. Sa Yulin Territory, isang mahusay na labanan ang sumiklab ng maraming human race battleships ang bumuo ng napakalaking fleet, na naghahati sa larangan ng digmaan at nakapalibot sa hukbo ng Black Ink Clan. Sa labas ng pangunahing larangan ng digmaan, mayroon ding isang larangan ng digmaan na itinatag ng mga nakatataas sa dalawang lahi. Ang 8th grade human race laban sa Territory Lord, ang 9th grade laban sa Pseudo-Royal Lord. Sa isang tiyak na lawak, ang labanan sa pagitan ng mga nakatataas na echelon ng dalawang lahi ay direktang makakaapekto sa resulta ng labanan sa pangunahing larangan ng digmaan, dahil kapag ang isang powerhouse ng isang lahi ay nagtagumpay, magagawa nilang sugpuin ang kaaway sa pangunahing larangan ng digmaan. Sa Yulin Territory, mayroong dalawang hukbo ng human race na lumalaban sa Black Ink Clan. Ang isa ay ang Asher Sun Army sa ilalim ni Luo Tinghe, habang ang isa ay ang orihinal na Yulin Army ng Yulin Territory. Matapos makuha ang Asher Sun Territory, ang Asher Sun Army ay lumipat sa teritoryong ito upang makipagsanib puwersa sa hukbo dito, na lubos na nagpapataas ng kanilang lakas. Sa orihinal, ang pagbawi sa Yulin Territory ay hindi isang mahirap na gawain, ngunit sa pagsilang ng isang malaking bilang ng Pseudo-Royal Lords at ang pagdagdag sa kanila, ang digmaan ay naging hindi gaanong halata. Ang isang Pseudo-Royal Lord ay talagang hindi katugma sa isang 9th grade, ngunit ang bilang ng Pseudo-Royal Lords sa Black Ink Clan ay napakarami. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-away ang magkabilang panig. Sa nakalipas na ilang taon, ang human race at ang Black Ink Clan ay naging pamilyar na sa isa't isa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may nangyaring hindi inaasahan. Nang magsimula ang labanan, isang malakas na aura ang biglang lumitaw mula sa isang lugar sa larangan ng digmaan, at hindi nagtagal, narinig ang tunog ng pagbagsak ng isang master ng Black Ink Clan. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagkataranta ng marami sa mga master ng Black Ink Clan, sa pag-aakalang may isa pang 9th grade human race cultivator ang lumitaw, ngunit nang makilala nila na ang nagpakita ay si Xiang Shan, sila ay napanatag. Walang bagong 9th grade ang human race, ngunit dumating si Xiang Shan upang suportahan sila. Ang Black Ink Clan ay hindi ganap na hindi handa para dito. Ang pinuno ng mga puwersa ng Black Ink Clan na nakatalaga dito ay agad na nagpadala ng Pseudo-Royal Lord upang harangin si Xiang Shan habang nagpapadala ng mensahe. Ang hitsura ni Xiang Shan sa Yulin Territory ay nangangahulugan na ang Great Territory Battlefield na orihinal na pinangangasiwaan niya ay wala ng master ng 9th grade. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa Black Ink Clan, marahil ay magagamit nila ito upang harapin ang isang matinding dagok sa human race. Sa labanang ito, ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkatalo. Sa pagtutulungan ni Xiang Shan at Luo Tinghe, ang buhay ng ilan sa Pseudo-Royal Lords ng Black Ink Clan ay hindi sigurado. Gayunpaman, sa huli, nabigo ito. Para naman kay Xiang Shan, hindi siya makakatagal dito. Pagkatapos ng labanan, agad siyang bumalik sa Great Territory Battlefield kung saan matatagpuan ang Blood Flame Army. Mayroon pa ring labanan na sumiklab doon, kaya kung wala ang 9th grade tulad niya, tiyak na hindi maganda ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng labanan ay patuloy na naganap sa buong Great Territory Battlefield, at ang hukbo ng dalawang lahi ay nagpatuloy sa pag-atres at pabalik, na ginagawang isang hilingan ng karne ang bawat Great Territory. Bagamat nabigo ang mabangis na pag-atake ng human race na mabawi ang kanilang nawalang teritoryo, nagdulot ito ng hindi maisip na pagkawala sa Black Ink Clan. Nang sumiklab ang digmaan, malinaw na nabawasan ang bilang ng mga kanyan na kumpay sa panig ng Black Ink Clan. Kung walang nangyaring mali, malamang na magpapatuloy ang ganitong uri ng krisis sa loob ng maraming taon hanggang sa ang isang panig ay hindi na kayang magtagumpay. Hindi nagtagal ay dumating ang isang aksidente, na sinundan ng paggising ng isang eksperto. Sa No Return Pass, si Mona Ye, na bumalik mula sa Universe Furnace World, sa wakas ay naka-recover matapos magpahinga sa Black Ink Nest sa halos 100 taon. Ang unang bagay na ginawa niya ay bumisita sa Royal Lord Mo Yu at nagtanong tungkol sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Matapos malaman na ang human race ay nakakuha na ng 6 na Great Territory at ngayon ay nakikipaglaban sa Black Ink Clan sa natitirang Great Territory Battlefield, bahagyang nagulat si Mona Ye. Noong sila ay nasa Universe Furnace, ang human race ay nakagawa ng 4 na 9th grade at isang malaking bilang ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters.
ang kanilang lakas ay tumaas ng husto, kaya hindi nakakagulat na nakamit nila ang gayong mga resulta. Ang ikinagulat niya ay nagawa na ng Black Ink Clan na ipagtanggol ang natitirang Great Territory Battlefield nang hindi nasira ng human race. Naisip niya na ang lahat ng Great Territory Battlefields ay nawala. Sir, saang larangan ng digmaan si Yang Kai ngayon? Tanong ni Mo Naye. Kahit na siya ay naging isang Royal Lord, kaharap si Mo Yu, itinuring niya pa rin ang kanyang sarili na isang subordinate at walang intensyon na makipagkompetensya kay Mo Yu para sa kapangyarihan dahil sa kanyang sariling paglaki. Nang marinig niyang tinawag siya niyan, nasiyahan si Mo Yu. Sa totoo lang, nang bumalik si Mo Naye mula sa Universe Furnace, nagulat siya dahil naging Royal Lord na talaga si Mo Naye. Bagamat siya ay mukhang lubhang miserable, siya ay walang alinlangan na isang Royal Lord. Bukod dito, sa oras na iyon, si Mo Naye ay mukhang nalilito, na parang may humahabol sa kanya. Pagkatapos, nalaman niyang iniiwasan ni Mo Naye si Yang Kai. Ngayong nagtatanong si Mo Naye tungkol sa killing star ng human race, napakunot ang noo ni Mo Yu at sinabing, "Kakaiba, pagkabalik mo, inutusan ko rin ang mga tao na imbestigahan ang kinaroroonan ni Yang Kai, ngunit wala silang nakita. At saka, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, wala kaming nakitang bakas sa kanya." Mukhang hinahanap din siya ng human race, at ayon sa ilang impormasyong nakuha mula sa Black Ink Disciple, pagkatapos magsara ng Universe Furnace, nawala si Yang Kai. Nawawala. Natigilan si Mo Naye. Paano siya nawala? Bahagyang lumungkot ang mukha ni Mo Yu. Tinatanong mo ba ako? Mabilis na yumoko si Mo Naye. Hindi nangangahas ang subordinate na ito. Pero, sobrang kakaiba. Matalim ang tingin sa kanya ni Mo Yu at tumango. Kakaiba talaga, nag-iingat din ako sa pagpunta niya rito para manggulo nitong nakaraang taon, pero nawala na talaga siya. Kung hindi, sa kanyang kakayahan, imposibleng hindi siya lumitaw. Alam ni Mo Yu na si Yang Kai ay nakalusot na sa 9th grade. Noong una niyang narinig ang balitang ito, kanina pa siya kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay medyo mahirap pakitunguhan. Nang makalusot siya sa 8th grade, ilang beses na siyang nagdulot ng malaking kaguluhan, na pinatay ang maraming innate territory lords at sinira ang maraming high-grade Black Ink nests. Ngayon na ang killing star na ito ay isa ng 9th grade, mas mahirap lang siyang harapin kaysa sa nakaraan. Kung talagang nagpakita siya, hindi magugulat si Mo Yu. Dahil dito, marami siyang ginawang paghahanda, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nakatulong. Nakatayo sa ibaba ng bulwagan, ang ekspresyon ni Mo Naye ay lubhang kakaiba, na para bang narinig niya ang ilang hindi kapani-paniwalang balita. Ang lalaking iyon, ang lalaking nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan, ay nawala nga. Ha. Hindi napigilan ni Mo Naye na matawa. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagawa pa rin ng Black Ink Clan na ipagtanggol ang Great Territory Battlefields na iyon. Lumalabas na hindi pa nagpakita si Yang Kai. Kung mayroon siya, kahit gaano pa karami ang pseudo-royal lords doon sa Great Territory Battlefields na iyon, wala itong silbi. Makakahanap na sana siya ng pagkakataon para makalusot at patayin sila. Ang Universe Furnace ay lubhang mapanganib, maaari ba siyang makatagpo ng isang uri ng hindi inaasahang krisis sa loob at doon namatay? Tanong ni Mo Yu. Umiling si Mo Naye at sinabing, sa kanyang lakas, hindi siya dapat bumagsak, ngunit talagang maraming hindi maipaliwanag na misteryo sa Universe Furnace. Baka, nakulong siya. Hindi niya matiyak, ngunit kakaiba na hindi niya nakita si Yang Kai pagkatapos bumalik mula sa Universe Furnace. Gayunpaman, sa oras na iyon, nagmamadali siyang tumakas, kaya hindi na niya ito masyadong pinag-isipan. Matapos bumalik sa No Return Pass, agad siyang pumasok sa Black Ink Nest para magpahinga at magpagaling sa sarili. Sa hitsura nito, malamang na nakulong si Yang Kai sa loob ng Universe Furnace, hindi nakatakas. Kung hindi, imposibleng manatiling nakatago siya sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Mo Yu, mamatay man siya o matrap, ito ay isang magandang bagay. Ililigtas nito ang aking Black Ink Clan na isang mahusay na kaaway. Mo Naye, alam ko kung ano ang nangyari sa iyo sa Universe Furnace, ngunit hindi mo kailangang matakot sa kanya. Royal Lord ka na rin ngayon, kaya kahit na makilala mo siya, magkakaroon ka pa rin ng lakas na lumaban. Magalang na sumagot si Mo Naye. Tama si Sir. Sa pag-iisip pabalik sa pakikipaglaban kay Yang Kai sa Universe Furnace, matagal na siyang nawala sa kanyang pick. Bagamat katatapos lang ni Yang Kai, ang kanyang mga sugat ay mas mahusay kaysa kay Yang Kai, kaya sinamantala niya siya. Kung hindi siya nabugbog ng ganito kalungkot. Ang hindi maikikaila ay ang lakas ni Yang Kai ay talagang kakilakilabot.
Kung pareho silang nasa rurok ng kanilang lakas, sigurado si Mona Ye na hindi siya makakapareha nito, ngunit hindi magiging madali para sa kabilang partido na patayin siya. Dahil lumabas ka sa pag-iisa, tulad ng nakaraan, ang mga usapin ng Black Ink Clan ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Noon, isa ka pa ring pseudo-royal lord, ngunit ngayon na isa ka ng royal lord, mayroon kang mga kwalifikasyon para mamuno sa buong hukbo ng Black Ink Clan, kasama ang haring ito. Matigas at mapagpasyahan ang boses ni Mo Yu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mona Ye. Para kay Mo Yu na sabihin ang mga ganoong salita at gumawa ng ganoong desisyon, talagang hindi ito madali. Gayunpaman, sa totoo lang, maaaring walang gaanong talento si Mo Yu sa diskarte sa militar, ngunit mayroon siyang isang kalamangan, at iyon ay alam niya kung paano gamitin ng maayos ang mga tao. Nitong mga nakaraang taon, ang paggamit ng Mona Ye ang pinakamagandang halimbawa. Hindi kailanman nilayon ni Mona Ye na makipagkompetensya sa kanya para sa kapangyarihan, kaya ngayong narinig na niya ang mga salitang ito, hindi na siya makaipon ng kahit katiting na pagtutol. Agad siyang yumuko. Maraming salamat sa tiwala ni Sir. Dahan-daang sinabi ni Mo Yu. Ang lahat ay para sa mga dakilang tagumpay ng Supreme Master, Black Ink Forever. Sumigaw din si Mona Ye ng Black Ink Forever. Hindi nagtagal, ipinatawag niya ang lahat ng mga ahente ng Northern Pass na namamahala sa pagkolekta ng impormasyon mula sa lahat ng dako at gumugol ng ilang araw sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang Black Ink Clan. Pagkalipas ng 2 araw, muli niyang pinuntahan si Royal Lord Mo Yu at sinabi sa kanya ang kanyang plano. Bahagyang nagulat si Mo Yu at napabuntong hininga sa katapangan ni Mona Ye, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, ang kanyang panukala ay talagang makatwiran, at ang katotohanan na siya ay dumating upang humingi ng kanyang opinyon bago gumawa ng aksyon ay nagparamdam din kay Mo Yu na siya ay hindi. Nagkamali siya, kaya agad siyang tumango. Dahil sa tingin mo, tapos gawin mo. Makalipas ang 1 buwan, pagkatapos ng matinding labanan, ang Yulin Territory ay nasakop sa wakas ng pinagsamang puwersa ng Asher Sun Army at Yulin Army. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay umatras habang sila ay lumaban, naiwan ang mga bangkay na pumuno sa kawalan at umatras mula sa Yulin Territory. Nang kumalat ang balita sa departamento ng punong tanggapan, kinuha ni Mi Jinglan ang piraso ng impormasyong ito, ngunit hindi nagpakita ng labis na kagalakan. Bahagyang bumantong hininga, alam niyang malamang na lumabas si Mona Ye sa pag-iisa.